Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamote Ka TV. And kung bago ka lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe. And thank you so much guys sa mga nag-subscribe dyan at lagi nanonood. And gusto ko shoutout to. Yan si Lodi. Lodi, thank you so much. Lagi ka nanonood sa vlog ko. Thank you so much. And kaya yan. Magkakaroon ka rin ng trabaho soon. Yan. Dasal lang and tiwala sa taas at sa sarili mo. Huwag tiwala sa iba, sarili mo at sa taas. Ayan. Thank you so much guys. Salamat. And gusto ko shoutout yung mga nag-apply dito sa mga ng trabaho. Ayan. Yung kaya nyo yan. Yung vlog na to is para sa inyo. Ayan. Makinig kayo guys. Tips to. And based sa friend ko na to. Ito. Yan, maganda rin na-share niya yung experience niya and para din kayo, ma-aware at alam nyo. Kasi importante to guys. Hindi lang to imbis na tanggap ka na sa trabaho, nagkaroon pa ng bulilyaso, di ba? Hindi para talaga sa kanya yun. Ito yung kaibigan ko na to. Para sa kanya talaga to. Yung trabaho na yan. Kasi dami silang na-interview 10 daw Ang laki daw ng katawan ng mga kasama niya. Pero siya lang natanggap. Ibig sabihin para sa kanya yan. Binigay sa kanya ni God yan. Para sa kanya yung trabaho na yan. Kahit anong gawin nila para talaga sa'yo yun. Diba? Itong isa naman to. Alam nyo guys, may mga vlog kami na magkasama. Ayan. Yung vlog namin ito, sama ko mag-apply yan dati. Ito, magkasama yan sila sa trabaho. Ayan. Ito naman, wala siyang interview. Pumunta siya kasi sa agency na to. Agency, hapon daw pumunta siya. Tapos nakita yung experience niya pasa sa doon. Delivery. Tapos marami pa, driver pa. Ayun. Tinanong lang siya kung willing siya pagtrabaho. Tapos yun, okay na. Ang bilis nga wala nang interview, tanggap siya kaagad hired ka na, sabi ng agency. Kasi yung company na kailangan talaga urgent. Yan, naswertihan niya, wala siyang interview. Pag-process na agad yung niya, papers. Kaso nga lang malaki placement niya. Yan. Sa Guangda Agency. Yung guys, pag para sa'yo talaga, para sa'yo yan. Walang swerte-swerte. Si Lord yung may niyan, may gawa lahat. Huwag kang magkalala kasi bibigyan ka talaga niya ng para sa'yo. Huwag ka lang susuko. Kasi prepare pa yun ni God. Pag di ba makuha nga yung trabaho mo na gusto mo, nakaprocess lahat yan guys. Hindi yung minamadali. Kaya pag minamadali mo, na-scam ka Yan guys, yung vlog na to is para sa mga dito nag-apply ng trabaho, sa mga na-interview, sa mga naglalagay ng resume dyan, sa experience nyo. Sana guys, panindigan nyo yung experience nyo. Hindi pagdating sa interview, ka na nakakalimutan mo na nilagay mo dun Kung anong nilagay mo, panindigan mo. At pitpitin pa yung mga kuko mo diba? Yun yung experience mo, panindigan mo. Huwag mong babawiin pag nandun ka na sa interview. Kasi kick out ka talaga agad niyan. And guys, yung experience sa itong kaibigan ko, 10 daw sila na interview. 10 yung nangyari. Lahat naman sila may experience ng delivery. Tapos nangyari, di ba, lahat sila may experience. Siya lang maliit doon. Tapos ang lalaki naman katawan ng mga kasabayan niya sa interview. Kasi ang delivery nga, di ba? Yung nangyari, buti na lang daw mga bukols yung kasabay niya. Yan. Tapos tinanong sila isa-isa kung anong experience nila sa Pinas. Ay yung mga pinagsasabi nila doon sa sa employer sa interview. Mga pinagsasabi nila yung mga totoong trabaho nila sa Pinas.
hindi sila nag-focus doon sa quota. Guys, ganito yon. Di ba, for interview kayo, example, delivery, yung quota, hiring, nasilik kayo for interview. Doon kayo mag-focus sa experience nyo sa delivery, sa interview. Hindi yung kung anong experience mo na totoo. Kung naglagay ka ng experience na delivery doon sa resume mo, yun yung sabihin mo doon sa employer. I have experience before in the Philippines, like delivery something, fruit or vegetable, ganito. Yun yung sabihin mo. Hindi yung sasabihin mo yung totoo mong trabaho talaga, yung sasabihin mo doon yung I'm a salesman in the Philippines, I'm a security. Wala na, malayo ka na eh. Yung quota nga, interview nga, delivery. Ganun nangyari ng mga kasabayan niya, yung kaibigan ko. Kung ano pinagsasabi, yung hinahanap mo, delivery. Yun, nung siya na tinanong, sabi niya, I am delivery boy in Philippines. Delivery water, ganun. Deliver daw siya ng tubig. Matik, silik siya kaagad. Yung iba, kung anong pinagsasabi. Nagsasabi nila yung mga may security, may electrician, may housekeeping na pinagsasabi. Alang hiya na yan. Kung ano kasi yung tinanong, kung anong hinahanap, yun doon yung sabihin mo. Example, security. Nag-apply ka sa security, tapos interview ka na security. Tapos pinagsasabi mo, tinanong ka, anong trabaho mo dati? Siyempre, yung doon kang pupuko sa security kasi yun nga yung quota eh. Yung in-apply mo. Mamaya sabihin mo na I'm a salesman before in the Philippines, merchandiser. Wala na, bagsak ka na kasi security nga yung hinahanap eh. Tapos nag-salesman ka. Dapat kung anong tinanong, kung anong quota, yun yung sabihin mo, focus ka doon sa quota. Security, I'm a security before, ganito, 3 years experience, pasok yun. Pero kung iba yung sagot mo dun sa tanong, wala na, bagsak. Yun, siya nasilik siya. Sa dami nila, 10. Maliit pa siya, kasi para sa kanya talaga yun. At sayang interview guys. Sayang. Kaya guys, kayo, pag na-interview kayo, doon kayo mag-focus sa kung anong ina-applyan nyo. Sample na kailangan ng housekeeping, doon ka sa housekeeping na quota. Kaya nga na-interview ko kasi may experience ka na housekeeping eh. Yun yung sasabihin mo, I have experience before housekeeping in the Philippines 3 years. Housekeeping yung quota, tapos sasabihin mo I'm dishwasher before. Langayo ka na, wala na, tapos na agad yung interview. Sasabihin siya, wala ka palang experience sa sa housekeeping eh. Kasi sinabi mo agad yung experience mo, dishwasher ka dati. Wala na. Kaya guys, tips ko lang sa inyo at para sa inyo to, kung anong doon, for interview ka sa room attendant, doon ka sa room attendant, doon ka mag-focus. Yun sabihin mo lahat na kahit hindi naman totoo. Sabihin mo, I'm room attendant 20 years ko in the Philippines. Malay ba nila kung totoo yun o hindi? Sinabi mo naman. Diba? Doon ka mag-focus. Kaya ligwak yung siyam, siya lang nakuha. Diba? Kasi yun agad sinabi niya, yung I'm delivering quota eh. I'm delivering in the Philippines, deliver water. Okay, mag-okay agad yung employer, hire na siya agad, diba? Ganun kadali. Ganun lang kadali guys yung interview dito. Wala nang introduce yourself, wala nang ganun. Tell me about yourself. What is your, sa Pinas lang yung may ganun. Dito, kung anong tanong yung sagot, pag nasagot mo ng maayos, wala na, tapos na, tanggap ka na pag nasagot mo. Pero pag malayo yung sagot mo sa tanong, wala na, pauwiin ka na diretso. Yun lang guys, yun lang yung ko sa mga nag-apply dito sa Macau. At
Sana may natutunan kayo sa tips ko. And thank you so much guys. God bless sa lahat. Love you all.